Ma'am po muna, doon sa dulo. Ayan po. So, good morning po sa lahat. Dr. Ruben, clarify ko lang po kung ano yung tinutukoy doon na lead coordinator and assistant coordinator. Kasi, first time ko po na magpa-JC. So, parang medyo na-confuse ako kasi hindi ako nag-upload to that particular crap po. Kasi po, parang ang iniisip namin sa lead coordinator, kung sino yung responsible to go with dun sa MOA, siya po yung mabibigyan ng points. Kasi usually, the project leader, hindi naman po nag-appear yung name niya doon po sa MOA. So parang intindi ko, hindi ako makakapaglagay dyan. Pwede ma'am. Halimbawa kasi may MOA tayo sa DepEd, Department of Education. Isang MOA lang yun. Maaaring lahat tayo over itong MOA na yun kasi ang naka-MOA is the university. Pero under doon, nag-propose ka ng project for DepEd na para sa, halimbawa, sa campus nyo. Pero ikaw yung nag-propose as lead. Yun po yun. Tapos ako, nag-propose ako sa teacher education. It's another, pero isang MOA na gamit natin. Kasi general naman lahat ng MOA ng university, nakapangalan po lahat dyan sa Bulacan State University. Iilan lang yung MOA na naki-specify yung college. But usually, di ba ma'am, university nakapangalan? Ganun Yun po. lang po, Doc. Medyo na-confuse po Doon po yun, sa additional document. document ma'am, pag nagpasa kayo ng proposal, ilagay nyo na ikaw ang lead. Tapos eto yung mga members nyo doon sa extension na yon. Sir, may tanong lang po ako dyan sa one. Kasi parang ako nakapaglagay po ako before, pero hindi ako yung extension coordinator during Member that ka time. doon. Opo, kaya lang ang tanda ko sir, parang hiningan po ng letter na naka-approve po. Ang tama po ba, baka po hindi lang nakasama or kasama doon sa attachment. Letter po na ini-indicate po ito po yung partnership doon sa particular given entity po. Regardless po extension niya sir, pwedeng academic, pwedeng extension, pwedeng research. Basta nakalagay po dun sa letter that you are actually, that the president is allowing you to enter that kind of agreement or memorandum of agreement po. Tapos, baka po, parang meron nga po attachment ng Ma'am, baka sa ibang crayon. Ay, sa ibang area ng CRA 3. Pero sa CRA 3 po, ito lang yan. Pero yung binabanggit mo ma'am, mamaya kailangan natin yan sa ibang part ng extension. Yeah, si sir muna po, tapos si ma'am, balik tayo kay ma'am. Good morning, sir. Morning po, Doc. Doc, bakit tama nga na po kung mali po yung pagkakaintindi ko? Kasi natatandaan ko po nung last, sabi po doon, bawal daw po yung paulit-ulit na partner. Doon po sa, siyempre po, marami po kaming nagpo-propose under one partner po eh. Kasi may MOA nga po kami. So sabi po doon, bawal daw po yung isang partner na nauulit. Pwede po yung isang partner, pero magkakaiba ng activity. Magkakaiba naman po ng activity. Ang comment po sa akin po, personally, bawal daw po yung paulit-ulit ng yung partner na kinagkondakan po ng activity. Na iba-iba naman po yung ginawa namin. So hindi po ako, parang tandaan, hindi po ako nagka-points doon sa part po na yun. Sir, baka sa iba yon. Mamaya makikita mo din dito. Sa iba. Pero dito po sa CRA 1, 8.1, ito lang talaga yon. Kasi marami po ito. Baka yung binabanggit ni Ma'am Rose sa aning sir, magka-ugnay po yan sa ibang CRA. Ay sa ibang area ng CRA 3. Thank you po, Doc.